Mga kababayan, karma is real. Ako po'y naniniwala dyan na kung tayo ay gumagawa ng masama, tayo ay gumagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa, yan ay parang basura. Itinapon mo na marumi, bumabalik sa'yo. Yan ang karma. Nagbubumirang yan at tatama sa'yo. In a negative way, of course. Kung gumawa tayo ng maganda, gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kababayan, sa ating kapwa-tao, of course, maganda rin ang balik nito sa atin. Bakit ko na-mention ang karma na to? Sapagkat sa ngayon, nakikita natin na si former spokesperson Harry Roque ay kinakarma na. Kitang-kita po natin yung kanyang litrato kasama si Attorney Glenn Chong na parang naubusan ng lakas at problemado. Stress na stress ang kanyang itsura. Mga kaibigan at mga kababayan, aburido na to. Problemado na to. Hindi na to masaya sa kanyang buhay. Kahit ano-ano na lang dyan, ang kanyang mga pinapatulang issues, kahit wala namang katotohanan, some of them, or most of them, mga fake news na. Pagpapalaganap ng fake news and disinformation laban sa administrasyong Marcos ngayon. Makikita natin nung panahon ni former President Digong na mayabang. Mayabang tong si Spokes Roque. Sobra po ang kanyang pag-atake at pag-degrade kay Senator Leila de Lima noon. Sobra kong makapagsalita. Sobra talaga sa kayabangan. Alam po natin na ang kayabangan ay may hangganan. At ito po ay nakikita natin sa katauhan ni Harry Roque. May hangganan ang kabulastugan. Ngayon, aburido siya. Dahil sa mga left and right na mga banat sa kanya. Dahil sa kanya mga pinaggagawa, nabalitaan natin, may alingas-ngas, na may magsasampa daw ng disbarment kay Harry Roque. Sinasabi nilang magaling daw dati na abogado. Pero ngayon wala na. Sirang-sira na tong abogado na to. Wala nang rumirespeto, wala nang naniniwala sa kanya. Yan, kinalaban niya ang gobyerno Marcos. Nalimutan niya ba ng Marcos ay ang nakaupong administrasyon ngayon? Kakalabanin mo ang Marcos na incumbent presidency? Okay sana kung tama yung mga pinaglalabas niyong pulburon video, pero it looks like napaka-obvious na gawa-gawa. At ang motibo nito ay ang paninira sa gobyerno. Kakalabanin mo ang Pangulo ng Pilipinas, titirisin ka nila. Gaano man kalaki ang iyong katawan, nga babanatan ka. Babalikan at babalikan ka ng administrasyon. Of course, ang administrasyon, nasa sa kanya ang kapangyarihan. Spokes Roque, huwag mong kalilimutang, weather lang. Tapos na ang mga maliligayang araw nyo ni former President Digong and allies. Tapos na anyong mga kabulastugan. Rumespeto kayo ng pinuno kahit sino man dyan. Hindi ko pinagtatanggol ang Marcos administration. Tayo po ay pumapanig lang sa kung saan nakikita natin ang tama. Napakaliwanag na ang motibo ng grupo or kampo ni Harry Roque
ang mga DDS, ay pawang paninira lamang sa administrasyong ito. Dahil gusto nilang makabalik sa puder, gusto maibalik ang kapangyarihan sa kanila. Sobrang suporta tong si Harry Roque dahil he is expecting, he is dreaming na makakuha na naman siya ng pwesto sa administrasyong Duterte kung si Sara ang mananalong presidente. Kaya todo bigay, kahit na mga kasinungalingan, kahit na mga kalokohan ang mga pinagsasabi nito, kahit na pambababoy ang pinagsasabi nito, wala. Wala na siyang pakialam. Nawala na sa kanya yung pagiging matinong abogado. Ngayon, isang abogadong wala ng respeto ang taong bayan sa kanya. Kaya, delikado, Mr. Roque. Alam mo, kung tumira si PBBM, di mo ba alam na si PBBM ay isang silent operator? Pwede kanyang balikan na hindi mo na lang mamamalayan. Pwede kang resbakan, pwede kang banatan na hindi mo mamamalayan. Nalimutan mo na siya ang administrasyon. Siya ang Pangulo. Siya ang incumbent president at binangga nyo. Delikado si Mr. Spokesperson Harry Roque sa ngayon. Patong-patong ang mga pwedeng ikaso sa'yo. May involvement ka sa Pogo. Yan ang pinagsasabi nila. Finact-check ka nila sa Pogo, sinasabi mo sa Whirlwind Company ka lang connected. Pero mukhang lumiliwanag ang lahat. At sinasabi nilang meron ka ring kaugnayan sa Lucky South 99. Isang illegal na Pogo din yan. Sangkot ang pangalan mo dyan. Todo deny ka pa, pero kitang-kita na meron kang koneksyon. Tapos sa iyong paglaland-grabbing, na kung saan Pogo na naman ang na-involved dito. Nako, delikado. At ngayon, ang panibagong pagputok ng balita na renade ang yung pinaniniwalaang bahay sa Tuba, Benguet, na kung saan meron silang inabutang dalawang Chinese nationals. At hindi lang yan. Ang dalawang tao na to na inabutan sa iyong bahay, sa iyong mansyon, sa Tuba, Benguet, ay pinaniniwala ang bahagi ng Pogo. Pinaniniwala ang big boss ng Pogo ang mga taong ito. Pag pinag-connect natin ang dots, may nakatirang suspected Pogo, Chinese national sa iyong bahay, yung Lucky South 99 na yan, land grabbing, pinagsama-sama ang mga ito, aba, talagang may link ang iyong pangalan sa Pogo. So titignan natin yan dahil ito ay mga alleged. Titignan natin yan. At mukhang sa mga grounds na ito, dito ka pwedeng resbakan ng Administrasyong Marcos, Mr. Spokes Roque. Kaya maghanda-handa ka na. Very stressful na situation ang iyong haharapin, kagaya nyo nila Sara Duterte, dahil sa mga akusasyon laban sa inyo. Binangga nyo ang Administrasyong Marcos, ang balik nito sa inyo ay mas matindi pa sa bagyong Ondoy, sa bagyong Karina. Talagang hahampasin kayo nito. Ililipad niya kayo itong malakas na hangin na to at ibabagsak kayo. Your days are numbered. It is a fact na palubog na ang Duterte's group. Palubog na
ang kapangyarihan ni ex-President Digong. Yan ang totoo. Kaya delicades ang iyong involvement sa pagpapalabas ng bidyong pulburon kuno. Ang pagpapalabas ng pulburon video na ito ay malaking paninira sa Administrasyong Marcos. Lalong-lalo na, nagsalita na ang PNP, ang DOJ, ang DILG, ang NBI, at sinabing ito'y walang katotohanan base sa pag-aaral ng kanila mga experts. Yan. Kaya delikado ang grupo ng Duterte sa pag-akusa kay PBBM na siya ay adik, sa pag-akusa kay PBBM na drug user, na hindi suportado ng ebidensya na tunay. Ito ay pinaniniwalaang peke. Kaya delikado, Mr. Roque, ang iyong mga aligasyon. Ikaw mismo ang naglabas nito. While you were traveling, nasa North America, sa inyong mausog, mautog na rally na yan. Abay, talagang isinabay niyo pa nung SONA ni Pangulong Marcos na napakaliwanag na ito ay paninira sa gobyerno. Gusto niyong magalit ang taong bayan sa kanya. Gusto niyong mag-aklas ang mga taong bayan para patalsikin siya, pababain siya, sipain siya. At ang BP ang maging Pangulo, yan ang napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa tubig sa batis na gusto nyong ipalit. Gusto nyong i-install ang incumbent Vice President para maging Pangulo. Tayo ay fair lamang dito. Nakikita ko lang na hindi tama ang inyong pinaggagawa. Tapos na ang panahon ni Digong, tapos na ang mga Duterte. Huwag masyadong matakaw sa kapangyarihan. Hindi maganda yan. Dapat, kung tapos na ang iyong oras, ay dapat suportahan mo na lang. Hindi yung nag-uudyok para pabagsakin ang gobyerno, nag-uudyok sa mga tao. Kaya masasabi ko, maghanda-handa na tayo. Dahil siguradong re-resback ang kampo ng administrasyon sa inyong mga pinaggagawa. I-expect nyo yan. Hindi araw-araw, piyesta. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Kaya, tignan natin ang banat ng kasalukuyang administrasyon. Bukas, mahaharap ka sa Senado kung meron kang lakas na magpakita ng iyong mukha sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros. You know, I was watching your old video dahil naaalala ko noon kung paano mo minaliit si Senator Risa Hontiveros. I saw your video when you were in Japan and you were laughing at Senator Risa Hontiveros. Pagkakagamit niya sa salitang treasonous. Ito nga po ay has something to do with Digong dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa China. Sinabi mong hindi tama yung pagkakagamit ni Senator Risa Hontiveros. Sinabi mong hindi niya dapat gamitin ang salitang treason dahil wala namang gyera at pinagtawanan mo. Pinagtawanan mo in public sa harap ng inyong mga followers, sa harap ng inyong mga viewers. Ganun na lang pagmamaliit mo kay Senator Risa. Kaya
titignan natin. Haharapin mo bukas, kung ikaw man ay haharap, ang bagsik ni Senator Risa Hontiveros. At malalaman mo kung sino nga talaga si Senator Hontiveros na ganyan mo na lang laitin. Magaling ka talaga sa pag-aapak sa mga tao. Nung panahon pa ni Senator De Lima, nung siya ay ginawan ng gawa-gawang kaso, ganyan din. Ang inyong pinagsisigaw, pinagtatawanan nyo si De Lima, at isa ka sa mga grabing umatake, grabing manira, sobra. Kaya bukas, tignan natin kung kaya mong lusutan, kung kaya mong harapin ang bagsik ng isang tapat, tunay, matapang na Senador Risa Hontiveros. At ikaw ay gigisahin sa iyong mga involvement na sa ngayon ay isa-isa nang naglalabasan. Ang iyong involvement sa Pogo. Lalong-lalo na po ngayon yung bagong putok. Pagsabog ng pagkakahuli ng two Chinese nationals na pinaniniwalaang parte o mga bossing, mga big bosses ng Pogo na nasa sa iyong tahanan sa Tuba, Benguet. Nako, ano ba to? Is this harboring of criminals? At sa iyong bahay pa? Siguradong todo deny ka na naman dyan. Pero hindi ka makakatakas dyan. Ito na ang simula ng iyong kalbaryo. Harapin mo. Dahil in the past, ikaw naman yung magaling at mayabang. Kaya harapin mo ang mga patong-patong ng mga problemang ito. Alam ko na ang taong gumagawa ng masama, alam ko na ang taong gumagawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa, ay hindi magiging masaya sa buhay. Makakarma. May mga masasamang balik sa kanya dahil gumawa siya ng kasamaan. Ganun po yun. Babalik at babalik sa iyo ang mga bagay-bagay na ginawa mo. Kung gumawa ka ng tama, mabuti, magandang balik sa iyo. Pero kung gumawa ka ng mga maruruming bagay, mga kalukuhan, ako, masakit mga balik nito sa iyo. Ito na ang inyong downfall. Dream on. Huwag na kayong managinip na kayo makakabalik pa sa pwesto. Dahil gising na ang taong bayan, never again ang masang Pilipino ay gising na sa inyong mga pambubudol at mga panluloko. Sa ngayon, naniniwala ako na ang pera ay pwedeng magpabago sa isang tao, sa kanyang karakter, sa kanyang mga standards. Dahil sa pera, nabago si Spokes Roque. Dahil sa pera, nag-iba siya. Dati isang matinong human rights lawyer. Pero ngayon, isa na siyang katawa-tawa, isang abogadong walang respeto. The end is near, Spokes Roque. Haharapin mo ngayon ang administrasyong Marcos dahil sobra ang sama ng inyong mga pinaggagawa. Siguro ang tingin ninyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan sa pulburon video na to. May mga mausog-isog rally pa kayo sa North America. Maliwanag sa Vancouver, nakita natin yung video na yan na ikaw mismo, ikaw ang nagpasimula sa videong yan. At ngayon, hugas kamay na kayo, nagtuturoan. Si Maharlika na isang vlogger din na irresponsable at pawang paninira ang alam. Ngayon ay hugas kamay na din. Mga denial, pagdi-deny ang pinaggagawa. Alam nyo kasing hahabulin na kayo ng gobyerno. Kakasuhan na kayo, kaya yan. Kanya-kanyang palusot na kayo. Mga kababayan, ang mga taong ito, ang naghahasik
ng mga masasamang bagay. Huwag po nating palampasin. Kailangan po nating panagutin ang mga taong ito. Dapat managot sila sa bayan. Dapat managot sila sa ating mga Pilipino. Kaya, good luck na lang sa'yo, Spokes Harry Roque. Kung haharap ka man bukas, kung hindi ka rin magtatago, kagaya nila Alice Go, Michael Yang, and the like. Dahil you have something in common. Sa ngayon, ang dami nagtatago. Bantag, Kibuloy, kayo ay konektado sa former presidente na ngayon ay pabagsak na rin, na ngayon ay kinakarma na rin. Kaya, hindi na mabango ang mga Duterte ngayon. Mabaho na. Wala nang naniniwala sa kanila. Kaya ito na ang pag-uusig ng taong bayan. Kayo ay mauusig. Pananagutan nyo ang mga masasamang bagay na inyong pinaggagawa sa bayan nating ito. Mga kababayan, hanggang dito lang po muna ngayon. I'm expecting na humarap si Roque dahil kayabang po niya nung tinawag niyang, yan si Hontay Virus. See? Napakasama. Walang respeto sa isang senadora. Kaya titignan natin ngayon ang yabang mo. Sigurado, todo deny ka kung haharap ka. Pero parang nakikita ko, magagaya ka kina Kibuloy na magtatago rin dahil hahabulin ka ng batas, hahabulin ka ng administrasyong Marcos. Yan. Mga kababayan ko, marami pong salamat sa inyong panunood. Tutukan po natin ang mga pangyayari sa ating bayan. Ipaglaban po natin ang ating bayan. Tayo po ay may karapatan sapagkat tayo ay isang Pilipino at ang bayang ito ay atin. Dapat lang na makialam tayo sa mga nangyayari. Ating ipaglaban ang ating nag-iisang inang bayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. I-share po natin sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan para matulungan nyo po ako mapalaki ang aking mumunting napakaliit po na channel. Kung matutulungan nyo po ako, malaki pong pasasalamat sa inyo. Thank you so much. God bless po sa atin lahat. Sana po'y manatili tayo sa panig ng kabutihan. Huwag po nating gagayahin ang mga tulad na maraming DDS na napakasasama. Sana po'y patuloy tayong pumanig sa katotohanan at kabutihan. Huwag natin kalilimutan si dating attorney Toto Kausing na ipaglaban sa Senado, iboto sa Senado next year. Ganon din po ang Bunyog Party List. Paglaban po natin ang Bunyog, atin pong iboto sa 2025 election dahil ang Bunyog ay para sa bayan. Ang Bunyog ay lumalaban para sa mga mahihina, para sa mga tunay na Pilipino. Marami pong salamat.